Hello, magandang morning. Si Kuya Jun Malubago po ito. Back to review tayo kasi ang exam ninyo is November 23 and 24. Dito po sa Napolcom PNP exam. Pag-countdown natin is 10 days na lang. So, dito muna tayo magko-concentrate or focus sa review natin para naman magamit ninyo sa pagpasa ninyo ng examination. Okay, either PC, yung Police Executive Service Executive Entrance and Promotional Examination. Ngayong umaga, kasi lagi natin nadidinig sa social media or sa mainstream media, itong tungkol sa mga pagpatay, ang tawag dito sa Revised Penal Code sa RPC, Kodigo Penal ng Pilipinas, sa Titulo 8, Title 8, Crimes Against Persons. Okay, yung sa Chapter 1, ang title niyan is Destruction of Life. Aaralan po natin at i-share natin ngayon, ano po ba, Kuya Jun, ang pagkakaiba ng parricide? Ang tawag doon parricide, murder at saka homicide. Yung tatlo diyan tayo mag-share. Ngayon, research po natin sa Artikulo 246 or Article 246 bago tayo pumunta ng homicide at saka murder. Ang Article 246 is parricide. Ano po ba, Kuya Jun, ang parricide? Ang parricide dito sa ilalim ng batas natin, sa Revised Penal Code, any person who shall kill his father, mother, or child, whether legitimate or illegitimate, or any of his ascendants or descendants, or his spouse, shall be guilty of parricide and shall be punished by the penalty of reclusion perpetua to death. So, klarado po dito na the crime of parricide, nakukumit lang po ito, nangyayari po lang ito. Kahit sinong tao po, any person. Pag sinabi po natin any person, baka ibigay sa inyo sa English grammar. Pag any person, ibig sabihin yan, singular. Pag any people naman, that is plural. Ngayon, balik po tayo sa subject matter ngayon natin. Ang parricide is any person who shall kill his father. Kahit sinong tao na pag pinatay niya ang tatay niya, mother, nanay niya, or anak niya, kahit pa yan lehitimo or hindi lehitimo. Pag sinabi natin legitimate, yung kasal, pag illegitimate naman, hindi kasal. Or any of his ascendants, yung pataas, kunyari anak to nanay, ascendants yan, or descendants, yung pababa naman, apo, or his spouse, yung asawa niya, shall be guilty of parricide and shall be punished by the penalty of reclusion perpetua to death. So, pag nakakommit ka po, nakapatay ka ng tao, nanay mo, tatay mo, anak mo, lehitimo yan o hindi, yung ascendants mo, lolo mo, lula mo, pababa, apo mo, yung asawa mo, guilty ka po. Pag mapatunayan sa court, guilty ka ng parricide. At ang kaparusahan po niyan is reclusion perpetua. 40 years imprisonment po yan, or to death kasi pursuant to Republic Act 9346, wala na po ang imposition of death penalty is pinagbabawal na po. So wala ng death penalty ngayon. So reclusion perpetua to death na po. Okay? Itong batas po nito as amended by Republic Act 7659 dated December 13, 1993. So maliwanag po parricide po ang tawag diyan. Baka ibigay niyo sa exam ninyo. Ngayon, punta po tayo sa Artikulo 248, yung Article 248 about naman ito sa murder. Ano po ba, Kuya John, ang murder? Ito po yung definition ng batas natin. Ang murder, any person who, not falling within the provisions of Article 246, kanina po yung pinag-usapan natin, yung parricide, shall kill another and shall be guilty of murder and shall be punished by reclusion perpetua to death. Same punishment, reclusion perpetua. Okay? To death if committed with any of the following attendant circumstances.
Mangyari po, ang murder kasi, mayroon yan tinatawag na attendant circumstances. Sa ilalim po ng batas natin, there are 6 attendant circumstances. Tingnan po natin isa-isay natin. Kung papasok kayo, pag nakamatay ang isang tao, let's say si Mr. Handsome, nakapatay siya kay Mr. B, kung nandun po yung attendant circumstances, kakasuhan po siya ng murder at papapatunayan, guilty po siya. At may penalidad hanggang reclusion perpetua to death po. Okay, number 1, ano po yung attendant circumstances o mga elemento? Number 1, with treachery. Treachery, tinignan po natin sa Tagalog yan, pagtataksil. Okay, taking advantage of superior strength. Kunyari, yung si Mr. A, pinatay niya si Mr. B sa pamagitan ng baril. Yung isa naman, wala namang baril siya na ginagamit o balisyon lang gamit niya. Taking advantage of superior strength. Or with the aid of armed men. Mayroon kang mga gang, nag-hire ka ng mga dabarkads mo. 5 kayo, 3 kayo, isa lang yung kalaban nyo. Taking advantage of superiority. With the aid of armed men. Puro may mga baril yan. Or employing means to weaken the defense. Sa example po natin yan, halimbawa, isa lang kalaban mo, 3 kayo, 4 kayo. So, anong laban po ng isa sa 5? To weaken, para walang depensa siya. Or of means or persons to ensure or afford impunity. Talaga para sigurado po talaga na mapapatay mo sila. Okay, number 2. In consideration of the price, reward, or promise. So, halimbawa, pumatay ka, mayroon na presyo yan yung ulo ng tao. So, murder po yun. O reward, pinangakuhan ka na may reward. Sige, patayin mo yan si Mr. X. May reward ka sa akin na 50,000, 100,000. Ganun po yun. Promise o pinangakuhan ka. Hindi natin alam kung anong pangako sa'yo. Bigyan ka ng condominium, bahay, or lupa, or pera. In consideration of price, reward, or promise. Dahil dyan sa price, reward, or promise, ginawa mo yan na pagpatay. Number 3, by means of inundation. So may baha, pumatay ka, inundation. Murder po yun. Fire, kung may sunog, nakapatay ka, mayroon sunog, murder po yun. Poison, linason mo po, lason. Explosion, so pag mayroon dyan na tawag dito, explosion, bomba, or tawag dito, bomb, o shipwreck, nakasakay ka sa isang barko at nasira yan, doon ka sinamantala mo. Stranding a vessel, kunyari, na stranded ka sa isang isla, doon ka nakapatay. Derailment or assault upon a railroad. So, kung nakasakay ka sa train, yun. Fall of an airship. May nasiraan na aeroplano. Pag tawag dito, na-disgrasya yung aeroplano niyan at nakapatay ka doon. Okay? Murder po yan. By means of motor vehicles. O pag nakapatay ang isang tao sa pamagitan ng motor vehicles, murder po yon. Or with the use of any other means involving great waste and ruin. With the use of other means involving great waste and ruin. Okay, number 4. On occasion of any calamities enumerated in preceding paragraph. So, kung mayroon mga kalamidad, like halimbawa, earthquake, may lindol, doon nakapatay si Mr. A. Murder po yun. Eruption of volcano. Bumuto yung volcano at doon nangyari yung krimen. Murder po yun. Destructive cyclone. Yung mga typhoon. Epidemic. Epidemic. Okay? Or any other public calamity. Or any other public calamity. Murder po yun pag nakapatay ang isang tao. Okay, number 5, with evident premeditation. With evident premeditation. Pinagplanuhan mo talaga.
Ito si Mr. A. Sabi ni Mr. A, papatay ka talaga, Mr. B. Evident premeditation. Pinaplanuhan niya isang linggo, isang buwan, bago niya gawin ng krimen. Okay? Last one is yung elements dito or attendant circumstances, yung cruelty. Yung pagpatay mo talaga cruel eh. Halimbawa, binaril mo yan ng 20, 30 bullets. Pinagsasak mo yan ng 50 times. By deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim. Chinap-chap po. Deliberately and inhumanly augmenting the suffering of the victim. Or outraging or scoping with persons or course. So, chap-chap po dyan yung yung katawan niya. Kawawa naman. Okay? Yun po yung mga elemento or elements of murder sa ilalim po ng Article 248 Revised Penal Code of the Philippines. Now, Kuya John, ano naman po yung homicide? Ngayon, ito na po ang homicide under Article 249 of the Revised Penal Code. Ang homicide po, ang definition po dito, is any person who, not falling within the provisions of Article 246, dito sa parricide, shall kill another without the attendance of any circumstances enumerated in next preceding article, shall be deemed guilty of homicide and be punished by reclusion temporal. So, halimbawa, ang isang tao nakapatay na hindi naman doon sa Article 246, which is yung parricide, yung nanay-tatay niya, hindi naman yon, at saka nakapatay din siya na wala rin sa 248 sa murder, kunyari, nagkita lang kayo, nagkasagutan ng konti, pinatay mo siya, that is homicide. Wala kang plano na beforehand na patayin siya, at pinatay mo, nagkasagutan kayo, homicide yon. So, there is no evident premeditation. So, ang penalidad po dito is reclusion temporal. Dito po sa murder is non-billable, walang piyansa. Dito po sa homicide, may piyansa po. Okay? Bagamat, sa ilalim po ng Section 10 of RA 7610, the penalty for homicide, if the victim is under 12 years of age, the penalty is reclusion perpetua. Kahit po homicide yan, pero yung napatay ng tao, okay, ay yung biktima is below or under, okay, mababa po yan sa 12 years of age, ang penalidad po yan is reclusion perpetua. To death, wala po yan, 40 years imprisonment dyan, wala po yan piyansa. So, yun lang po muna kasi mahaba na yung vlog po natin. Sana po napulutan natin ng aral yung blinag natin ng umaga kasi nababalitaan po natin sa mga hearing both sa Senate at saka sa House of Representatives about yung patayan, patayan. So, blinag po natin yung pagkakaiba po ng parricide, murder, and homicide. Okay, gaya ng sabi ko, sana napulutan po natin ito ng aral para magamit nyo po sa pagpasa ninyo sa examination ngayong darating na November 23 and 24, 2024. Okay, saan man kayo naroon, ingat po kayo. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon. Diyos lahat, and may God bless us all. Maraming salamat po.